Pagkatapos silang harapin at matalo si Gideon, hinarap naman ng grupo ni Reka si Corey. Ang hindi nila alam, matagal na itong nag-aantay sa kanilang pagdating. Walang nagawa ang kanilang pinagsamang lakas dahil lahat sila ay natalo ni Corey at ng kanyang flame spirit na si Kurenai. Nagtamo ng matinding kapinsala ng grupo ni Reka at nang siya na lamang ang natitirang nakatayo, siya namang dating ni Emma Kagehoshi. Siya ang nagkumbinsi kay Reka na alisin nito ang gas sa kanyang braso upang mapakawala ng kanyang natatagong kapangyarihan. Dahil sa taglay niyang bagong lakas, walang nakakaalam kung matatalo na niya si Corey o tuluyan na siyang tutupukin ng sarili niyang apoy. Ang tunay na paggising sa kapangyarihan ni Reka. Imposible ito. Nakatayo pa rin siya. At ngayon ay may kakayahan pa siyang tawagin ng mga flame spirits. Sa lakas ng aking kapangyarihan, hindi ko pa rin magawa ang gayon. Maniwala ka! Hanggang ngayong gabi ka na lang dahil katapusan mo na! Ngayon, tingnan natin kung anong kapangyarihan ito. Ito na ang tamang panahon para ipakita mo sa aming lahat ang iyong lakas! Reka! Ano bang nangyayari? Yan ang kapangyarihan ni Reka. Anong uring nila lang sila? Hindi ako makapaniwala na ang ganyang uri ng kapangyarihan ay nasa loob ni Reka. Ayon sa mga nasusulat sa alamat, ang mga flame spirits na to ay may iba't ibang kahinaan. Ang lobo, ang ahas, ang agila, at ang makapangyarihang dragon. Ang panghuli ay taglay ni Reka. Subalit, ang mga espiritong ito ay may sariling pag-iisip. Kapag hindi sapat ang kakayahan ni Reka upang kontrolin ang mga flame dragon nito, maaari niyang ikamatay. Soy Nagare Bora Tru Kuno Oku Tetsufu Obeshi. imposible. 8 flame dragons. Hindi ako makapaniwala na yan ang kapangyarihan ni Reka. Bakit sa kanya pa? Bakit sa hangal na yun? Subalit, sa kalagayan ngayon ni Reka, hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Manalig ka, Reka. Dahil malaki ang posibilidad na tutupukin ka ng sarili mong kapangyarihan. Bilisan nyo! Magpapalisan tayo sa lugar na to! Habog na nyo! Bilis! Kailangan may nagkasahan ng mga sarili! Dali ito! Bilis! Bilisan natin! Tala! Si Reka. May masamang nangyayari kay Reka. Sayang naman. Pagkatapos mong matuklasan ang iyong pambihirang kapangyarihan, hindi pa rin sapat ang iyong kakayahan upang kontrolin sila. Mawawala ka rin pala. Prinsesa! Hindi! Ha? Prinsesa! Huwag ka pumunta dyan! Inuutos ko sa'yo! Tumigil ka! Kahanga-hanga, sumunod ang flame dragon na yun kay Reka? Ikaw ba ang nagpalaya sa amin, bata?
Oo, ako nga! Ano ngayon? Hindi kami naniniwala na meron kang sapat na kakayahan para pamahalaan kaming 8. Ang mga dragon, nangungusap. Tama na! Magmula ngayon susundin niyo ang bawat iutos ko! At kahit ano pa ang sasabihin ko sa inyo, gagawin niyo! Hindi maaari, sapagkat tumatanggap lamang kami ng kautusan kapag ito ay nagmumula sa nilalang na matatagpuan sa alamat. Tumigil ka! Ako ang nagpakawala sa inyo kaya dapat sundin niyo ang iutos ko! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Susugod sila! Reka! Tumakbo ka na! Hindi ka ba man lang natakot? Hindi. Kailangan kong mailigtas ang aking prinsesa na sinumpa ko ipagtatanggol sa lahat ng oras. Kaya gagawin ko ang lahat para lamang sumunod kayo sa akin. Matapang ka, bata. Kawili-wili ang pinapakita mong kagitingan sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, sige, pagbibigyan namin ang kahilingan mo, subalit pagkatapos, ikaw ang tutupukin namin. Ngayon, sabihin mo ang gusto mong mangyari. Bumalik kayo. Sa braso ko. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Pag nagpatuloy pa siya, maraming inosenteng buhay ang madadamay. Gusto kong ako ang tumapos sa kanya. Kaya kailangan niya nang bumalik sa akin para sa aming lahat. Napakaliit na bagay lamang pala ang hinihiling mo sa amin. At para lamang dyan, ibubuwis mo ang sarili mong buhay? Sabihin mo nga sa amin, sino bang nilalang ang tinutukoy mo? Ang taong yan! Flame Dragon of Bessie! Kurenai! Ha? Hindi. Nakapoy ni Kurenai. Nawala na. Ikaw naman ngayon! Natalo siya ng kapangyarihan ni Reka. Akala mo tapos na ang laban? Buhay pa siya. Malakas. Ang nilalang na yan ay may kakaibang lakas. Nakatayo pa rin ako. Gray, Itutuloy pa rin natin ang laban. Nagkamali ka. Dahil hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ako, Reka. imposible. Ang buong akala ko sa lakas ng aking kapangyarihan, matatapos ko na siya. Kailangan pag-ingatan ko ng aking bawat galaw. Baka maulit na naman yung nangyari dati. Sa palagay mo ba, Reka, matatalo mo na ako? Pagkatapos ko magantay ng higit sa 400 taon. Ngayon pa may mga kakampi na akong mga dragon, madali na kitang matatalo. Hindi mo ba nakita nila mo ng dragon ko ang espiritu ni Kurenai? Baka naman gusto mong i-replay ko sa'yo. Ba't ka natatawa?
Ngayon natin mapapatunayan kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo. Tignan natin ngayon kung sa dami ng sugat na tinanggap mo mula sa aking kapangyarihan ay may lakas ka pa. Ngayon masusukat kung sino ang mas makapangyarihan sa ating dalawa. Kahit na may taglay ka pang Flame Dragons, mas malakas pa rin ang aking kapangyarihan. Masaya nga, pero kailangan na nating tapusin ang labang ito dahil masyado nang nagtagal. Reka, wakasan na natin ang labang ito na tumagal ng 400 taon! Hindi kita urungan! Nangihina ako. Hindi. Dahil sa kanyang pagkontrol sa mga dragon, maraming enerhiyang nawala sa kanya. Bakit kailangan mangyari ito sa sandaling malapit na siyang magwagi? Nagugulat pa nga ako. Dahil buhay ka pa at ang pinakita mong lakas ay kahanga-hanga. Talagang napakalakas ng iyong mga dragon. Pero hindi mo ba alam na para matalo mo ako, kailangang mapakawalan mo ang lahat ng iyong mga Flame Dragon? Pero bago mo magawa yan, kailangan mo munang matutunan kung paano sila kontrolin. Sayang, Reka, at huli na ngayon ang lahat. Asar talaga! Nakakaaliw ka talaga. Pero kailangan mo nang magwakas. Paalam, Reka! Ah! Reka! Kaawa-awa kang nilalang, Reka. Sumusuko na ang iyong katawan sa hirap na dinaranas. Pero ang isa mo'y lumalaban pa rin. Master Corey, nandito na kami ayon sa iyong kahilingan. Sino naman ang mga yan? Mga natatanging mandirigma. Sila ang pinakamagaling sa mga pinakamagagaling. Hayaan mo ngayong ipakilala ko sila isa-isa sa iyo. Si Raiha, si Naomi, si Bricio, ang matandang Genjuro. Mas malakas sila ng di hamak sa iyo, Reka, sa lakas at kapangyarihang espiritual. Master Kuray, ipahintulot mong ako na lang ang tumapos sa kanya. Sandali, huwag mo siyang patayin. Ang nilalang na yan ay lubos na kawili-wili. Hahayaan ko muna siyang mabuhay. Pero tandaan mo, Reka, kailangan mong magsanay. Dagdagan mo ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Isama mo na rin ang iyong mga kasama. Palakasin mo sila. Sanayin mo ng gusto para bumilis. Gawin mo rin silang mas makapangyarihan. Dagdagan mo pa ang lakas ng iyong mga dragon. At pag nangyari na yon, magkikita tayong muli. Nawala siya. Asar talaga yung Kuray na yan. Makikita niya sa susunod. Matatalo yung Corey na yan sa susunod. Oo, sa susunod. Ha? Prinsesa! Si Reka? Prinsesa? Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nag-alala ako ng gusto. Okay lang ako, prinsesa. Sandali lang. Meron lang akong tutuparin, okay? Muntik ko lang makalimutan. O Beshi! Dahil sa tulong nyo na iligtas ko ang aking prinsesa. Maraming salamat. Ngayon handa na ako para makuha nyo. Reka! Reka! Sandali! Hindi! Hindi pwede mangyari yun! Mawawala sa akin si Reka! Hindi maaari! Parang awa nyo na! Nakikiusap ako sa inyo! Huwag nyo nang kunin si Reka! Nagawa lang niya yun dahil gusto niya ako iligtas! Prinsesa! At kung talagang kailangan, ako na lang ang kunin niya, wag na si Reka! Dahil ako, ang dahilan ng lahat ng ito! Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin, Reka.
Magsanay ka munang mabuti. At darating ang panahon, mapapamahalaan mo rin ang aming kapangyarihan. At magagamit mo ng lubos ang iyong kakayahan. Pakatandaan mo lang sana na sa iyong pagsasanay, panatilihin mong malinis ang iyong puso at kalooban at mapapasayo ang aming kapangyarihan. Mabigat na tungkulin, Reka. Pero nagawa mong mailigtas si Ana at mapaatras ang puwersa ni Corey. Sa ngayon, yun muna ang mahalaga. Nagawa ko lamang lahat ng ito dahil tinulungan ako ng mga kaibigan ko. Tayo na. Umalis na tayo. Ate Ira! Lola! Anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba tumakas ka na? Ate Ira! Nasaktan ka ba? Ha? Si Mr. Suko! Reka? Buhay pa ba siya, Lola? Hinimatay lang yan. Ay! Akala ko kung ano na nangyari sa kanya. Ang galing mo, Lola. Ikaw ba nagligtas sa kanya? Hindi lang ako. Tinulungan ako ni Kuya Lorca na buhatin siya. Ha? Saan ba natin siya dadalin? Si Lorcan pala. Bakit naman niya ginawa yun? Nakapagtataka. Sabi ko na nga ba, hindi siya likas na masama. Sayang naman. Nasunog ang palasyo ni Mr. Mori. Ha? Corey. Teka nga, Corey. Anong nangyari at pinatawag mo dito yung apat na yan nasa likod mo? Ikaw, Lorcan, anong ginagawa mo rito? Corey, nandito ako para makausap ka. Dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Corey, kasi gusto ko na sanang kumalas sa grupo nyo. Bakit? Dahil sa masasamang ginagawa niyo ni Mr. Mori, hindi na matanggap ng isip ko ang mga nakikita ko. Hindi na ako makatiis. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa akin. Pero ngayon, kakalas na ako. Totoo ngang bata ka pa. Master, gusto niyo gamitin ko ang aking plauta para tapusin siya. Tama na, Naomi. Bata lang yan. Tama si Raiha. At kailan ka pa natutong pumatol sa bata? Ipaliwanag mo nga sa akin. Kaya pa rin siyang purahin ang aking plauta sa mundong ito. Tama na, pabayaan niyo na siya. Kung nais na niyang kumala sa aking grupo ay pinapayagan ko na siya. Bahala siya. Gusto mong ikaw ang tumapos sa kanya, hindi ba? Hindi. Si Lorcan ay katulad ni Reka. Hindi pa niya naunawa ng kanyang tunay na kapangyarihan. Pagdating ng taktang panahon, magiging karapat dapat din siyang kalaban. Paalam! Tapos na. Winasak ng kapangyarihan ni Reka ang palasyo ni Augustus Mori. Subalit ang laban upang makamit ang natatanging kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang. Ngayon, sina Reka at ang kanyang mga kasama ay kinakailangang magsanay upang kanyang mapamahalaan ang kanyang malakas sa kapangyarihan at matalo ang kanilang mabibigat na kalaban.